Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Chalk Talks. I'm your host, Jeric Bernabe. And today, sobrang privilege natin because we invited a remarkable teacher, a high school teacher, Mr. Punzalan. He's just more than a mentor, a guide, and inspiration to his students. So, Mr. Punzalan, thank you so much for having us today. It's a pleasure being here. Thank you for inviting me. So let's start from the beginning, Mr. Punzalan. Can you tell us how you decided to become a teacher? Siguro I decided to become a teacher when I was in senior high school. Nung namimili ako ng course to take, parang lahat mahirap, parang lahat naman ng course at that time mahirap. So, and at that time then, parang I find teaching enjoyable. So parang doon na nag-struck sa akin, okay, I want to be a teacher. Pero when it comes to picking or choosing a major, kahit ano na lang, parang gano'n na siya, parang okay, kahit anong piliin ko dyan, yun na lang yung i-take kong course or major para kahit ano naman, kaya kayo tuloy. Parang gano'n, may konting yabang, pero di naman talaga kaya i-back up yun. Pero at that time, yun yung reason bakit ako nag-decide to choose education. Pero major, random lang yan. Yeah, that's good, no? Meron bang certain instance na parang na-reaffirm lang yung choice na ginawa mo? Maybe, a moment with yung mga estudyante mo, ganyan. Na-reaffirm lang na, tama pala, nag-teacher ako. Parang gano'n. Siguro nung internship, I was reminded by a student na what I'm doing is good and I'm doing a great job. Kasi one student, hindi lang actually one I think more than one student approached me, tapos sinabi nila, "Sir, kayo ba yung magtuturo sa amin next year?" Kasi parang nag-intern niya ako and nag-decide pa nga ako if I will pursue teaching or kung mag-stay ako sa school na yon. Pero nung nag-ask sila, "Sir, kayo pa rin ba yung maging teacher namin next year? Sana kayo pa rin kasi na-gets namin yung math dahil sa'yo." So parang dahil doon na reaffirm ako, okay, at that time, feeling ko nga, I'm not doing a great job. Pero at that time, sabi ko, okay, ginagawa ko pala ng tama yung work ko. I'm doing a great job pala. Pero di ko na nakikita. Pero I needed that someone. I needed that student to tell me. So, sobra akong thankful sa student na yon. Actually, di ko na maalala kung sino siya. Kasi medyo maraming naman siya nagsabi nun. Kaya, sobra lang ako na-reaffirm. Yeah. Galing, and sobrang evident naman siguro yung for sure based on sa kwento niyo po, no, na yung evident yung kung paano kayo nag-make ng impact sa inyong mga estudyante. Can you share us yung teaching philosophy or maybe yung innovative method na ginagamit mo in terms of teaching? Well, siguro ako di naman innovative in a way, pero I approach my students in a way na kaya nila ako i-approach kapag may kailangan sila. And parang yung the way I teach, the way I remind them na it's okay to ask question. Na parang, porket di mo siya alam, hindi ka na pwede magtanong. Hindi naman ganon kasi nire-remind ko sila na yes, mahirap naman talaga ito math. And kaya it's okay to ask question. Pag di ka nag-ask ng question, baka mas lalo ka pang mawala doon sa lesson. So, palagi ko nire-remind always ask question. And siguro another strategy is making sure na fun yung math sa kanila. Yeah. And kung hindi ko malagyan yung lesson ng fun to it, kasi may mga lesson sa math na hindi talaga nalagyan ng fun kasi sobrang sakit sa ulo. Mahirap naman. Math yun eh. So, ang ginagawa ko, for example, ngayon sa klase ko, meron kaming tournament na ginagawa every Friday. May tournament kami meron akong parang toy, ang tawag yung Tower of Hanoi. Para siyang tower na you have to put yung tower dun sa sa last part ng tower. Parang last mole, lalagay mo dun. Tapos parang paunahan sila, meron akong dalawang toy na yun. Tapos sa mangyayari, paunahan yung student. Tapos hanggang dun na sa finals,
Tapos, ngayon, every week may defending champion. Okay, Galing. defending champion. Sino na ba yung ano ngayon? So parang may nilook forward Yeah, sila. may nilook forward sila every Friday na, okay, every Friday ano tayo, meron tayong competition. Tapos i-defend na ni itong someone yung crown niya. Okay, siya pa rin ba? Siyempre ako nagko-commentator pa. Ganyan. Tapos pag nananalo, may prize. And once a week lang naman, so medyo kaya pa naman sa bulsa pag gano'n. Yeah. Pero kahit wala yung prize, na-enjoy nila eh. Right. Yung competition and all, parang yung competitive side ng mga students lalabas. Hindi mo masyado makikita sa klase kasi nga nagkakayaan. Right. Pero paglabanan talaga ng something na commonly na nagugustuhan nila lahat. Yung which is yung toy na yun, yung first introduce ko, tontuwa sila. Yeah. So nag-enjoy sila doon, dire-diretso lang yung competition namin. Yeah. Parang energize sila. Tapos after noon, pag syempre saglit lang naman yun. Lesson, energize sila. So ayun yung nilalagay ko sa mga lessons namin. Galing kasi natututo ka na, nag-enjoy ka pa, di ba? And for sure, bilang math, di ba? Kayo din, bilang nanonood, di ba? For sure, may mga ron kayong mga times na hirap kayo sa math, hindi nyo alam kung paano gagawin. But you can make it naman at least fun, right? And sometimes for sure it's challenging at the same time yung pagtuturo, di ba? Meron ka bang instance, Mr. Punzalan, na yung talagang yung challenge sa pagtuturo and how do you overcome? O paano po yung ginawa niyo dun during that challenges sa pagtuturo? Siguro meron akong dalawang challenges. Yung first challenge is yung I have to teach something na hindi ko master. So parang, okay, math major ako pero dahil pag nasa private school may pinapaturong iba. So merong gusto ipaturo sa akin na hindi ko talaga siya alam. Wala akong idea. So kailangan ko mag-start from scratch talaga. So inaral ko siya, lahat ng YouTube video pinanood ko. Tapos sobrang stress ako kasi nga I have to study this. Kasi kung math, ang dali na eh. Alam ko na yung gagawin eh. Pero ito, bago. So, anong gagawin ko? Hindi ako familiar masyado. Hindi ko na sabihin yung subject, pero mahirap talaga siya. Mahirap siya, kaya nahihirapan akong i-walk through or i-discuss sa mga students ko. And for me, unfair yun sa kanila na hindi ko na i-deliver ng tama or natuturo sa kanila ng tama yung subject na yun kasi di ko master. Yeah. So, ayun, yun yung first challenge. And second challenge is siguro yung kakulitan ng students. Sobrang kulit ng mga students, as in parang nare-remind niya ako, ganito rin ba ako nung high school ako. So parang kung ganito ako, sorry, parang gusto ko mag-sorry sa lahat ng teacher ko. Yeah. Kasi grabe yung stress nun, pag nakikipag-usap from morning, nagtuturo from morning to afternoon. So dire-diretso yung turo, nauubusan na ng boses, tapos maingay pa sila. Parang hirap talaga. So yun yung challenge kasi you have to teach from morning to afternoon. Tapos maubusan ng boses lang, ingay pa nila. So kailangan pa sumigaw. Yeah. So ang hirap niya. Yun yung isa sa mga challenge ko. First is yun nga, teaching yung bagay na hindi ko naman master. And second yung kakulitan ng students. Feeling ko naman lahat ng teachers ma-feel yun or maranasan yun or naranasan na yun. It's clear lang na you are very committed sa mga estudyante niyo po, Mr. Punzalan. And ano po yung somehow most rewarding naman? Pag-usapan na, kasi challenging siya. Pero dahil kahit challenging siya, pero makikita mo na kapag natututo yung mga estudyante, parang ang sarap lang sa feeling na grabe, nagagawa ko ng tama yung trabaho ko. Yung trabaho ko na magturo, di ba? Ano po yung sa inyo, pagdating po sa inyo, bukod doon, ano yung most rewarding aspect na bilang isang guro? Well, yung sinabi niyo rin po, that's true. Yung makita yung students na nag-grow. And siguro maliban sa mga gifts mo sa Teacher's Day. Maliban doon. Bukod sa cake. bukod sa cake, sa mga pakanta nila, performance, at saka sa mga nag-gift mo sa Christmas. Well, hindi naman yun yung motivation dapat. Pero rewarding din yun. Kasi pag may natatanggap ka from them, it means, parang may nagawa ka na good. Kasi may mga teachers na din nila nire-regaluhan eh. Kasi parang ayaw nila doon. Pero pag sobrang dami mo natanggap, it means, okay, gusto ka ng mga students mo. And
siguro yun, another part, and yun nga yung kayo na sinabi mo. And that's true kasi I have this student na sobrang slow niya sa math. As in, sa first, hirap na hirap siya, ang baba ng mga scores siya. Then, eventually after 1 month, 2 months, 1 to 2 months, tumataas na yung activities niya. Tapos nagtatanong siya sa akin, "Sir, tama po ba ito?" Papakita niya sa akin, tapos ako nagulat, "Oh, tama yan." May progress. Parang may progress siya. Parang kahit ako nagulat ako sa progress na meron siya. Yeah. Na from here na parang random numbers lang yung sinusulat niya, walang kasense to something na meron ng sense. Yeah. Tapos tama pa. As meron pang someone na from 0 points ganyan, nagiging 18 out of 20 na siya. Dati 0 lang, 2 points out of 20. Ngayon 18 out of 20. Tapos siya pa yung someone na hindi nangopya para makuha yun. Yeah. Kaya sobrang nakaka-proud and ang saya lang sa feeling ng ganun. Very rewarding siya for a teacher pag makita mo yung students mo na nag-excel ng ganun. Right. Ganun ka much. Parang for ano na kasi sandali pa lang ako nagtuturo. Pero yung ganung klaseng progress, hindi ko siya in-expect na makikita ko within months lang. Yeah. So sobra akong parang natuwa sa ganun nangyari. Yeah. That's great. And for sure, syempre siguro may mga nanood din tayo ng mga somehow may passion din sila or iniisip nila baka ako din, parang gusto ko rin magturo. Can you give at least a piece of advice dun sa ating mga future educators na who wants to be, nag-aspire na gusto ko rin maging teacher tulad ni Mr. Zelan? Okay, siguro I'm not the best teacher naman. So pero siguro one advice that I can give them is be better than what you are now. Kasi the students deserve that. Deserve na students yung best education. Deserve na students yung best way of teaching. And dahil deserve nila yon, you have to do your best. And kung ano ka ngayon, be better than that. Huwag kang maging stagnant. And syempre, be a good example to them. Kasi surprisingly, pag sa world of teaching sa mga school, may mga teachers na not worth following. Parang hindi good example. Makikita mo in the way they act or the way they treat their students. And siguro pati sa lifestyle na pinapakit nila in front of the students. So, be a good example to them. Kasi talagang susundan ka nila. Gagahin nila lahat ng sabihin mo. Right. Tapos, ikaw pa yung nilook up nila. Pag meron silang ginawa, sabi nila, ginawa naman to ni sir eh. Ginawa naman to ni ma'am. Para sa tingin nila, tama yun. Kaya important na you're a good role model to your students. Yun. So yun lang. So siguro be better in what you are right now and be a good example. Yeah. Wise words, Mr. Punzalan. Thank you for, I think that's how we will wrap up this conversation. No? Thank you for sharing your wise words to our future educators. And thank you for sharing your insights to us. For sure, malaman yung ating conversation. And thank you for joining us talaga this day. For sure, it helped us future educators, no? Dun sa mga insights na nabanggit mo din kanina. And ako, for example, bilang future educator, for sure, sobrang dami kong babaunin yan sa aking journey bilang isang guro sa susunod na panahon. Okay. Thank you rin for having me. It's such a pleasure talking with you and talking to the viewers, to your classmates or kasi naman makakanood nito. And I'm blessed na na-invite ako dito. Okay, thank you. Yan. That's it, ladies and gentlemen. This is the Chalk Talks. Again, we hope that you keep learning from us and subaybayan niyo po ang ating series na Chalk Talks at marami pa tayong matututunan.